beloved Boss Mike Severa. Diba ngayon nakukumpara ngayon mga kababayan, ang mga nagagawa ng Pangulo, siya nagawa ng mga Duterte. Sample mga kababayan. Sample lang ito ha. Mga taga-suporta, mga kung paano magbigay ng ayuda, yung mga ganon. Tignan nyo yung, ngayon kini-question nila si Pangulong Bongbong na napakabilis na ho ng aksyon Samantala, mga kababayan, lumalabas ngayon yung pong mga nangyari nung panahon ni Digong. Malayo, mga kababayan. Presidente ng Surigao City. Ayan na, tignan nyo. Ito na mga kababayan ayuda sa binagyo. Throwback bagyong Odette, mga kababayan. Ito na ho mga kababayan. Tignan nyo sa Mindanao mismo. Sa Mindanao mismo, kaya nasasabi ko na lahat ng mga taga Mindanao baka bumaliktad na ho dahil sa ginagawang patuloy-tuloy na serbisyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila ay napagtatanto po napagtatanto. Ano ba yung Tagalog niyan? Tagalog na nga. Sa English, na-realize na nila. Na-realize nila na iba talaga ang serbisyong Marcos sa mga Duterte, mga kababayan ko. Malayo, magkaiba. Tignan nyo mga kababayan ko, Panoorin nyo to. Galit na galit ang ilang residente ng Surigao City sa mabagal daw na pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan doon. Problema rin ng kuryente na aabutin pa raw ng 3 buwan bago maibalik. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Avancenia. Pila-pila na ang mga residente sa covered court na ito sa Barangay San Juan, Surigao City. Lahat sila naghihintay maambunan ng ayuda. Kita nyo mga kababayan ang serbisyo ni Duterte? Malayo! Samantalang ang serbisyo ni Pangulong Bongbong Marcos, ura-urada. Dahil nga maraming mga putang inang mga bobong mga DDS na nandiyan, abay pati ho yung bigas na binakyum, pinintasan. Pero sinasagot din sila ng kapwa nila, Mindanawan, na wag nga kayong tatanga-tanga, sabi ng iba, tanggalin nyo, buksan ninyo, abrihan. Abri, lagi! Tapos pinakita, ayan di wala nang matigas. Sila ng mga kababayan ng mga nagpo-post yan sige, eto na. Ganito ang serbisyo nung panahon ni Digong. 5 araw kasi matapos ang pananalasa ng bagyong Odette, wala pa rin silang natatanggap na tulong. Kaya naman marami sa mga binagyo, aburido na. Kahit malang sana yung mga canned goods. Kahit mga dilata-dilata lang yan. Tulong na rin po yan sana kung meron. Yan ang sinasabi ko sa inyo Malayo ang serbisyo ng Pangulong Bongbong Marcos. Nung nakaraang araw, tinalakay nga natin yan, di ba? Di ba? Samantalang si Sara daw ay namigay nga ng sabaw, meron pang acknowledgement receipt. Putik na yan, mga kababayan ko. Tapos kayo, rereklamo kayo sa bilis ng serbisyo. Di ba? Sa bilis ng serbisyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Duterte praning tayo, Tomas. Pakinggan natin. Pantay-pantay ang pagbigay. Di kisyo kay may pera ka, mayaman ka o wala yan. Lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo Wala. Ningani ko ma'am, basta sakali makakuha kong bugas. Wala kang Putik. Kita nyo mga kababayan, kawawa yung mga kababayan natin dyan. Di ba? Panahon ni Digong yan. Abutan pa namin mag-isang Panahon ni ginagawa Digong. ang haligi ng kanilang bahay. Tangina mo, Digong! Panahon ni Digong! Dahil na may Hayop ka, Digong, talaga! Pero kailangan Pinola mo ang taong bayan, hayop ka! Pinapatos na nila. Diba? Malamanan man lang ang sikmura. Diba? Dahil wala. Mga kababayan ko, panahon ni Digong ito, Huwag kayong mamamali. Baka imali na naman ng mga putang inang mga DDS yan. Panahon ni Digong, mga kababayan, putang ina, puro kahayupan. Walang pagmamalasakit sa atin ng putang inang yan.
Kaya yung mga nagsasabi na si Digong lang ang nagmalasakit, mga putang ina nyo! Anong si Digong lang ang nagmalasakit? Mga tanga. Pinatay niya yung mga kapwa nating mga Pilipino. Hindi siya yung nagmalasakit. O kita nyo, serbisyo nga Di ba pinipintasan nyo si Pangulong Bongbong? Pero eto, tignan nyo, napakaraming mga, delay ang tulong. Di ba? Wala. Mga nakanganga yung mga Mindanawans. Pero ngayon, mga kababayan, sa serbisyo ni Pangulong Bongbong, ano nangyari? Mga kababayan ko, ura-urada ang ayuda. Inutusan lahat ng mga taong, mga nasa ahensya ng gobyerno para kayo ay serbisyuhan. Mga putang ina nyo. Tapos kayo pa galit, kayo pa masama loob. Tingnan nyo nga, isang linggo halos, bago sila maayudahan, mamamatay na sila sa gutom. Pero sa panahon ni Pangulong sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga putang ina nyo, ganito ang serbisyo, Ay babalik ang supply ng kuryente sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, sa ilalim po ng Task Force Kapatid ng Kagawaran, tumutulong na po ang mga kawani ng ibang electric cooperative para mapabilis ang pagbabalik na supply ng kuryente. Kita nyo, mga kababayan ko, wala pang 2 araw. Kita nyo? Wala pang 2 araw ang serbisyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito, sa mga putang ina ng mga Duterte, mga hayop, At kumakalam na raw ang mga sikmura ni kita nyo, mga kababayan, walang makain, pinabayaan ni Digong. Tapos ngayon, putang ina nyo, binigyan na kayo ng bigas, binigyan na kayo ng pagkain, mga putang ina nyo, nagre-reklamo pa kayo, mga hayop kayo. Diba? Hindi nakakaganang tumulong pagkaganyan, mga kababayan. Magpapadala sana kami, mga tropa namin. Magpapadala kami ng mga tulong. Putang ina, nung nakita namin yung mga video, mga nagre-reklamo. Putang ina, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Sino gaganahang tumulong sa ganun? Binigyan mo na, nagre-reklamo pa. Ikaw na, nagbigay. Nagko-complain pa sa'yo, nire-reklamo ka pa. Wala ho. Hindi ho nakakaganang tumulong sa ganun, mga kababayan. Diba? Tuloy. Yan ang nakasulat sa mga placard na bubungad sa sino mang pupunta ngayon sa Barangay Quezon sa Surigao City. Kita nyo, mga kababayan ko, sa Surigao City, mga kababayan, mga naka-placard. Tanong ko sa inyo, nangyari ba yan sa nangyaring lindol ngayon na nagpa-placard sila na kailangan namin ng makakain, kailangan namin ng tubig? Putang ina, walang ganon. Walang ganon, mga kababayan. Ang nangyayari, nakarating sa bahay yung mga food packs, kompleto, may dilata, mayroong noodles, may bigas, mga kababayan, kompleto. Putang ina, nagre-reklamo pa sila. Saan ka naman nakakita ng ganun, mga kababayan, di ba? Di ba? Talaga ba? sabi ni Lace Classic, ang daming buang na triskilyo sa kanila sa Mindanao, pera papuntang Cotabato. Ika naman, mga brad, Kaya kayo sumasama sa mga ganyan, eto na. Sa tuwing may humihintong sasakyan, naguunahan sila sa paglapit sa pag-asang may donasyong maiaabot sa kanila. Kita nyo, mga kababayan, daig pa mga pulubi. Ganon ginawa ni Duterte. Ginawang mga pulubi yung mga kababayan natin dyan sa Surigao. Biruin nyo, pag may dadaang sasakyan, nagbabaka sakali, naguunahan. Akala mo mga zombie na humahabol sa isang laman na sariwa. Tapos, tatanungin, baka sakali na meron bang makakain dyan. Diba, mga kababayan ko? Sino ngayon ang nakakahiya, mga putang ina nyo? Sino ngayon ang nakakahiya? Paliwanag nyo sa akin ngayon. Yung nakakahiya ba na
natanggap nyo yung tulong ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kompletos ricados, tapos pinintasan nyo? O yung panahon ni Digong na ang mga tao ginawa niyang zombie na parang hayok na hayok sa dugo at laman ng tao na hinahabol yung mga sasakyan kapag dumaraan sa kalsada? Diba? Oh, mga kababayan ko, mag-isip kayo. Huwag kayong nagpapabulag sa mga propaganda ng mga Duterte. Ang mga propaganda ng mga Duterte, yaan ay eksperto nila. Hindi naman namin may iaalis na nabubulag kayo, nauuto kayo. Hindi namin inaalis yan. Kaya lang, makinig naman kayo sa sinasabi namin. Dahil mahal namin kayo. Alam nyo may mga ganyang klase ng tao Eksperto sa pambubudol, eksperto sa panloloko, eksperto sa panlilinlang. Lalayo pa ba tayo? O tignan nyo yung nilabanan natin nung una, Rapi Carlos. Sino? Di ba si Norman Mangusin? Di ba maraming nautuyan? Si FLM, yung pangit na nagpapanggap na Marcos. O, anong ginawa natin? Nilabanan natin yan, Arnold Lopez. O, itinaya natin yung buhay natin dyan. O, di ba? O, maraming namulat na tao. O, kung hinayaan natin yon, dinabudol kayong lahat. O, nagagalit kayo sa akin noon. Bakit? Sabi nyo, tumutulong na nga, inaaway mo pa. Sinasabi ko nga na, yung mga tulong na yan, ay pag-iimbot lang. Diba? Mapag-imbot, mapagkunwari. Yaan ay hindi totoo. Sino dyan? Yung mga nabudol ni Norman. Sige, wag na kayong mahiya. Tapos na naman, wala nang silbi yun. Durog na Diba? Tanong ko sa inyo, wag na kayong mahiya. Umaming kayo. Mas magandang umaamin ng pagkakamali kaysa pinipiling nyo na kayo perfecto. Sino dyan? Sino? Press one sa mga nabudol ni Norman. Si Piri, sino to? Pacubit, sabihan mo nga si Piriti Piu Piu. Sabihin mo, replay tayo. Di ba? Lovely Dominguez. Press one. Ayan. Ang daming mga nabudol, umaming kayo. Isa ba kayo sa mga galit na galit sa akin noon? Mga kababayan? Kayo, aminin nyo. Isa ba kayo sa mga galit na galit sa akin noon? Ang daming mga galit na galit sa akin noon. Divine grace, baka akala mo. Hindi mo malalaman yung mga sinasabi sa akin. Buti na lang talaga, masayahin ako. Diba? Jolly request to, ginawa ko ng ginawa kong happy pill ko. Atoy! Nakaroon pala din. Grabe, no? Nang makakwentuhan nga namin ang nagbebenta ng solar lights na si Rocky, hindi niya napigilang maiyak. Ibang klaseng pagdidiskarte raw kasi ang ginagawa niya ngayon dahil wala na rin silang makain. Kita nyo? Nananawagan kang Pangulong Duterte. Kita nyo? Nananawagan kami kang Pangulong Duterte, putang ina mo, Digong, mamatay ka na dyan sa dahig. Tingnan nyo mga kababayan ang ginawa ni Duterte sa mga kababayan nating mga biktima ng mga sakuna. Ganyan ho. May mga sasabihin pa dyan, ay hindi mo na ako pupunta kasi hindi pa naaayos ang kalsada. Antayin ko pa na maklear ba ang kalsada kasi maraming mga puno at saka poste na natumba. Putang ina mo, kung gusto mo talagang tumulong, gamitin mo helicopter. Diba? Gamitin mo yung helicopter. Gayahin mo yung pagtulong ng mga Marcos noon. Yung binabagsak yung mga sako-sakong mga tulong kung hindi talaga madaanan ang mga kalsada. Diba? Mga kababayan? Eto na mga kababayan. Pasok! Na matulungan yung lungsod namin. Ang hirap-hirap na po namin dito kahit tubig, pagkain, wala. Wala kita na nyo? bigay gobyerno.
Nako! Walang pagkain eh. Gusto Oh. namin tubig nga eh. Wala. Oh. Wala kami nakuha. Oh. Wala talaga. Diba? Wasak yung bahay namin. Wasak. Paninda Oh. namin. Wasak. Oh. Anong binigay yun? Tanggap namin. Walang Oh. problema. Kung anong donation bibigay sa amin, kukunin din namin. Kita nyo mga kababayan, kahit anong donation daw, ibibigay. Tapos binigyan sila ng donation ni Pangulong Bongbong ngayon na nagkaroon sila ng lindol. Nahiling naman nila yon. Sila humiling nun, mga kababayan ha. Ngayon, nagre-reklamo mga putang ina. Yun daw bigas mga kababayan para daw adobe. Para daw ano yan, hollow blocks. Nagsorry si Pangulong Rodrigo Duterte sa mabagal na pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Kita nyo, sorry na lang. Sorry na lang mga kababayan, Sidigong. Sorry! Sorry, mamatay kayo sa gutom. Tanginang yan, oh. Oh, yan, breaking news. Senator Bato may patong sa ulo na 10 million. Oh. Sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ng Pangulo na marami at magkakalayo raw kasi ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya Kita nyo mga kababayan, ikaw lang ba tutulong? Isa lang ba tutulong? Putang inang katwiran niya, no? Tingnan nyo ang katwiran ni Digong. Sabi niya, magkakalayo daw kasi ang mga lugar na mga naapektuhan. Putang ina, bakit isang tao lang ba ang uutusan? Isa lang ba ang helicopter? Isa lang ba ang ahensya ng gobyerno na kung ikaw lang, ganon? Ano ba yan? Ikalat mo yung mga tao, sampaling kita eh. Bobo, di ba? Putang ina, naging presidente ka, ganyan. Sa pagtulong, napakabobo mo. Wala kang diskarte. Paghiwa-hiwalayin mo yung mga tao. Yun, o dito sa may Surigao, dyan sa Palawan, o punta ka ng Quezon, o sa lahat, puntahan mo, ganon. Oh. hirap silang tugunan ang pangangailangan ng bawat lalawigan. Pero sa isang punto, isinisi ng Pangulo sa mga mayor ang mabagal na aksyon. Kinakailangan daw kasi munang magsumite ng damage report sa national government. Ako, daming palusot. Parang hindi naman ganyan si Pangulong Bongbong, ano? Biruin mo, emergency na, wala nang mainom, wala nang makain. Kailangan pa ng requirements. Ganyan kayo binubudol ni Digong. Di ba? Ganyan sila, binubudol ni Digong. Pag binubudol sila, tuwang-tuwa pang mga putang ina. Oh, tignan nyo ang epekto, mga kababayan ko, ha? Oh, eto. Tignan nyo ang epekto ng budol ni Digong. Ha, mga kababayan, malupit. Ha, talagang mga kababayan, matindi ang sanib. Matindi ang sanib, mga kababayan eh. Oh, pasok. Oh. Kita nyo? We need you to be our president! Oh. We need you! Oh. Oh! Nyo? Oh. Oh. Ayan, damang-daman niya ate ang pagkamatay ng demokrasya natin. Okay. Nakita nyo? Mga kababayan? Ganyan ho ang epekto, mga kababayan, ng sanib ng mga Duterte. Oh, magtataka pa ba kayo, mga kababayan ko? Ganyan ho ang mga kasama ni Argo. Yan ang mga tropa ni Argo. Mga baliw, mga kababayan eh, no? Tingnan nyo yung tsura. Oh. Diba? Ganyan ba tayo, mga kababayan? Gumaganyan ba kayo? Kapag matino kayo, hindi kayo gaganyan. Oh. Kaya ang mga taga-suporta ni Digong, lahat may sapak. O baka sabihin nyo, mga kababayan, nag-iisa lang yan. So girls, maging ready po. Yung mga kababayan ko, sabi nila dyan, mga kababayan, oo, yan na, naiiyak na daw si ate dahil sa pagkamatay ng demokrasya. Mga tanga, putang ina nyo, anong demokrasya sinasabi ninyo? Ang demokrasyang sinasabi ninyo ay tinatamasa nyo. Malaya kayong nandiyan nagsasalita.
malaya kayong bumatikos kay Pangulong Bongbong, malaya kayong mag-rally, wala nga lang kayong bilang. Lahat ng kalayaan nandiyan. Di ba? Jolly Hugs, Belen Reyes, Chanel Paris, Cristina Perelio, BMB, ano ba yun? Joby, nandyan na, Di ba? Ninita Beltran, CM August, Fred Summers, mga kababayan ko, talagang itong mga unggoy na to, mga kababayan, wala na hong katinoan. Wala na hong katinoan, mga kababayan. Di ba? Di ba? Yaan sila. Eto pa. Baka akala nyo, nag-iisa lang yan. Yung mga nagsasabi na patay na daw ang demokrasya. Yung demokrasyang sinasabi nila, tinatamasa nila. Rally sila rito kahit tatatlo. Rally sila dyan kahit lilima. Abay, June 12, mga kababayan, nagbanta sila na sila daw ay lulusob sa Malacanang. Ayun, wala pang 200. Wala pang 200, mga kababayan, yung naipon nila. Di ba? Di ba, Direk Freddy? True? Di ba? Wala pang 200 yung naiipon ng mga putang ina. Tapos susugod daw sila sa Malacanang. Mga putang ina. Tapos ganitong mga itsura, yung mga dadali nyo dong susugod. Talagang ang mga kampo ng deep throat. Di ba? Mga kababayan. Ulit kayo. Dahil kayo po ulit ang hataw. Tapos na. Tapos na ang drama. Meron pang isa, mga kababayan ko. Mga baliw to Bukod sa DDS virus ay may isa pang mas malala. Ito ay ang SIAD virus. Kaya pinag-iingat ang publiko dahil kakaiba ang virus na ito. Gaya ng DDS virus, ang pangunahing dinadapuan nito ay ang mga taong uto-uto. Mangilan-ngilan pa lang ang dinapuan. Pero matindi ang epekto nito sa pag-iisip ng taong dinapuan. Tulad ng pagiging lutang, matindi kung gumastos ng pera, paiba-iba ang sinasabi, at pinakamatinding epekto nagbabanta na papatay ng tao. Ito ang mga dapat nating bantayan ngayon. Nakita nyo, mga kababayan ko, gusto nyo bang kasama yung mga ganyan? Tanong ko sa inyo, gusto nyo kakampi yung ganitong mga tao? Sige nga ho. Press 1 nga dyan. Baka gusto nyo kakampi yung mga ganito. Mga kababayan press 1. Kung ayaw nyo, press 2. Tangina, mga kababayan. Hindi ako sasama dyan. Kung ganyang mga klaseng tao, kahit pa sumama si Direk Freddy dyan, hindi ako sasama. Kahit na nandyan si Direk. Kahit na nandyan si Direk Freddy, hindi ako sasama. Ayop na yan, mga kababayan. Ganyang kakampi nyo. Tapos yung mga kakampi nila, tuwan-tuwa pa, binibidyo pa. Wala stake, mga buhay na. Ewan ko na lang, mga kababayan. Kanino ba magmamana yung mga yan, mga kababayan ko? Sige nga ho. Itong mga siraulo na ito, kanino magmamana? Wala naman bang pagmamanahan yan kung hindi si Sara, mga kababayan ko. Si Sara talaga. Isa pa, tignan nyo pakinggan yung maigi yung audio Samantala, bukod sa DDS virus ay may isa pang mas malala. Ito ay ang SIAD virus. Mas matindi pa raw sa DDS virus, yung SIAD virus. Kaya pinag-iingat ang publiko dahil kakaiba ang virus na ito. Gaya ng DDS virus, ang pangunahing dinadapuan nito ay ang mga taong uto-uto. Makita nyo, ang mga dinadapuan daw ng virus na yan ay yung mga taong oto-oto. Langilang pa lang ang dinapuan. Pero matindi ang epekto nito sa pag-iisip ng taong dinapuan. Tulad ng pagiging lutang, matindi kung gumastos ng pera, paiba-iba ang sinasabi, at pinakamatinding epekto nagbabanta na papatay ng tao. Ito ang mga dapat nating bantayan ngayon. Kita mo? Argo? Tangina, talagang yung pinagtatanggol mo pa yung mga kasama mo di ba? Kart duo. Di ba, mga kababayan? Ibang klase, mga kababayan. Kanino magmamana? Dini.
Dito yan magmamana, oh. Yan, oh. As the designated survivor. Na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Oh, kanino magmamana yung mga taga-suporta? Siyempre sa sinusuportahan nilang baliw. Kanino magmamana, mga kababayan? Yung mga siraulong mga DDS? Siyempre kay Sara Duterte. Diba? Ayan o, mga kababayan o. Ito na ho yung sinasabi ko sa inyo. Na yung mga magkakaugali, yung mga pare-pares na mga baliw, magkakatropa. Ayan. Manlabang ka, Argo. Oh, ha? Manlabang ka, ha? Manlabang ka. Oh, kita nyo? Oh. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Ang ina ninyong lahat. Oh. Diba? Oh, yaan mga kababayan eh. Sumasalamin yung taga-suporta sa kanilang sinusuportahan. Kanino magmamana yung mga baliw na yun? Siyempre kay Sara Duterte, kila Pulong Duterte, kila Basti Duterte, mga kababayan ko. Aba, kung mahal nyo ang Pilipinas, itakwil nyo yung mga ito, mga kababayan ko. Itakwil nyo. Oh, di ba mga kababayan? Hindi ba natin itatakwil yung mga ganyang klase na mga nagle-lider-lideran sa bansa natin pero ang ginagawa magnakaw lang, di ba? Katulad doon ito. Yan, oh. Etong nasa litrato, wag na tayong lumayo. Mga kababayan ko? Ito ho, mga kababayan marami ho itong ginawang kalokohan mga kababayan? Hindi ko ba alam kung bakit ang mga magtotropa ngayon ang lalapad ng ilong? Diba yung nagngangalang Respicio at saka yung pong nagngangalang natanggal na si Kiko Barsaga. Diba? At saka ho yung anak ho ni Marcoleta. Ito ho yung mga magtotropa ang lalapad ng ilong Oh, pero mga kababayan ko, hindi naman yan ang basihan. Dahil tayo'y mga Pinoy, hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba? Oh, huwag kayong mahihiya. Tayo ay mga Pinoy, normal lang yung ilong na ganito. Manang-mana sa nanay, mga kababayan, Manang-mana sa nanay ang ilong na yan O, tignan nyo. Oh. Klaro din. Oh, yan Tignan nyo ang ilong. Putik na yan, mga kababayan. Naalala ko, mga kababayan, nung nagpunta kami ng Avatar, ganito ang ilong ng mga unggoy dun Oh. Sige. Our beloved Boss Mike